Yon. So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, patong-patong po na problema ngayon ng kinakaharap ni Jesus is Lord Joel Villanueva dahil meron po nag-file ng case sa Supreme Court na baliktarin yung secret na desisyon na pinataw sa kanya ni Martires noong 2019. So, pag-usapan ngayon natin yan, no? So, alive! 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 Sige. So ito yan ha. So ito galing tong ABS-CBN. So sabi dito. Okay. High school teacher Barry Tayam, has urged the Supreme Court to reinstate the 2016 decision of the Ombudsman Conchita Carpio Morales to dismiss Senator Joel Villanueva in connection with the alleged misuse of his Priority Development Assistance Fund when he was still a congressman. Oo. So naalala po natin no, na meron po kasing desisyon itong si Conchita Carpio Morales kay Joel Villanueva na perpetual disqualification po bilang para po sa paghawak ni Joel Villanueva. So ibig sabihin nun, dapat hindi na po pwedeng humawak ng public office si Joel Villanueva. Oo. So ang problema kasi dito mga streetways no, sa hindi lang pa nakakaalam, yung desisyon po na yan ni Conchita Carpio Morales na 2016, binaligtad po ni putang ina Martires po na yan ng sikreto na wala tayong alam. Oh, so ngayon na tuloy natin yung yung mga slides dito, no? Sabi pa dito. So ito 'yun eh. So ito po yung si Barry Tayam nga to, no? So ito po yung yung motion to leave to file and admit petition in intervention for review. So ito po yung kaso nga po na final ngayon ni Barry Tayam na review para po sa kaso nga ni Joel Villanueva. Oo. So ano ba nangyari dito? 'Di ba? Ito no, meron siya, may copy tayo dito. So ano ba nangyari dito mga kababayan? Ang nangyari dito kasi ito in 2016, Ombudsman Carpio Morales found Villanueva guilty of grave misconduct, serious dishonesty, and conduct a prejudicial to the interest of service for the alleged misuse of the PDAP. Yung PDAP, yung porparel, when he was a party list representative, yung sa SIBAC. Oo. So, ang nangyari po kasi, meron po kasing ginawa si Joel Villanueva sa kanyang PDAP na napatunayan nga pong ninakaw niya. Oo, gamit nga po ang isang peking NGO. Diba? Lupit no? Oh. Ito yung sabi ni Carpio. The dismissal order included dismissal from public office and perpetual disqualification from holding public office. Oh, di ba? Ang sabi po ni Conchita Carpio Morales, hindi ka na pwedeng tumakbo ng kahit anong posisyon sa gobyerno, kahit barangay chairman. Oh. So, ngayon nga lang ang problema, di ba? The Senate did not implement the dismissal order, arguing that the Congress could discipline its member. Carpio Morales criticized this, stating it made in the Philippines a laughing stock. Oh. So ngayon, nga naman mga kababayan, no? Well, to be fair, mga streetways, no? Ang magpapatanggal po dapat kasi sa isang senador is Senado din. Di ba? So dapat po pinasok po ito ng Ethics Committee noong 2016. Yun nga lang po, hindi po ito nangyari. Okay. So moving forward mga kababayan, no? 2019, doon na po tayo binembang ni Martires at ni Villanueva. Doon na po tayo ginangbang ng mga putang inang yan. Kasi nga po, wala tayong kaalam-alam mga kababayan, no, na bigla na lang pong binaligtad ni Martires yung desisyon ni Morales nang wala po tayong kaalam-alam. Napaka-unfair po sa atin nun. O for example, mga kababayan, ito walang nakakaalam na si Joel Villanueva na nga po not guilty na pala sa kasong ito. O kung kayo mga kababayan, o kung kayo, nakasuhan kayo, at kayo po nanalo sa kaso, syempre ang una nyo gagawin, magsa-celebrate kayo. Di ba bilang isang public servant, matutuwa kayo, at ito po ipagkakarat ninyo sa buong Pilipinas na kita ninyo, hindi na ako guilty, di ba? Pero bakit hindi rin po ginawa ni Joel Villanueva yun? Hindi rin po siya nang-celebrate. O doon pa lang po dapat magtaka na po tayo. Una, hindi na nga po ito binroadcast ni Martires. Pangalawa, hindi rin po nag-celebrate si Joel Villanueva.
Oh, for example, ako may kaso ako ngayon, di ba? May kaso ako ngayon. Oh. Pag yan na-dismiss yan, matutuwa ako. Nasabihin ko sa inyo, oh, yung kaso ko dismiss na. Di ba? Ganun po yun. Oh. So ngayon, ito ang palusot ngayon ni Martires. Tinan nyo to, itong gagong to, no? Tumandang paurong tong tarantadong to. So, tinan nyo to, oh. If I publish it, if I talk about it, sasabihin ng tao, kinakatigan ko si Joel Villanueva. Okay? O, napakababaw ng dahilan niya, no? Sabi ni Martires, kung pinablish ko yan, sasabihin ng mga tao na kinatigan ko si Joel Villanueva, tanga ka ba? Ombudsman ka eh. Natural. No? Kung kahit anong gawin mo ito yung point dito eh. Bilang isang ombudsman, kumampi ka man o hindi sa isang tao, sa isang politiko, may criticism po yan, kasama po yun. Bobo mo naman. Grabe, nakakagigil to si Martires. Oh, tinan nyo. If I publish it, if I talk about it, sasabihin ng tao, kinakatigan ko si Joel Villanueva. Okay? So kaya hindi niya na pinablish. O for example, mga kababayan dito si Boying Rimulya na po yung ombudsman natin ngayon. Oh, tingnan niyo si Boying Rimulya. Kahit anong gawin niya, 'di ba? Pumabor man siya o hindi sa isang tao, palaging may criticism sa kanya. Natural po 'yun. Ang bobo naman nito. Parang sinasabi niya, o kung ipapublish ko yan, baka i-criticize ako ng mga anti-Joel. Hindi, huwag na i-publish. Bahala na silang malaman yun in the future. Inigago lang. Anong klase reasoning to? Gagong. Kinakampihan ko si Joel Villanueva. Yung mukha ni Drilon, parang no? Parang gusto niyang sampalin si Martires dito. Gago ka ba? Bobo ka ba? At the time I signed, I approved that resolution, Yes. granting the motion for reconsideration, hindi ko kilala si Joel Villanueva. The first time I met him was in the Senate during the budget hearing. I don't know Joel Villanueva. Kaya lang, O yan kung totoo man yan, it doesn't matter. It doesn't matter. No, ang pinag-usapan natin dito, nagdesisyon ka nang walang alam ang taong bayan. 'Di ba kaya nga kaya nga ombudsman eh. Kaya ka nga ombudsman eh, tanod bayan ka eh. Tapos yung desisyon mo tinago mo sa amin. Ganyan po talaga pag-aaso ni Digong no? Wala ring utak, no? Tingnan niyo basta talaga nagiging Duterte fanatics, nawawalan po ng critical thinking. Totoo lang, nagiging bobo po talaga. Oh, tingnan niyo merong mga DDS na abogado, doktor, 'di ba? Teacher, sundalo, professionals, businessman. Tingnan nyo, pag-usaping politika, pag-usaping politika, ang bobobo ng mga yan. Samantalang sa academics sa tatalino. Pero pag-usaping politika, ang bobobo. Ganyan po talaga pag DDS, nawawalan po ng critical thinking. Gago talaga nito. Sige, continue. pag binigyan ng kulay, di ba? In mas system ngayon, yung secret decision, binigyan ng kulay eh. Martires also addressed criticisms that his decision was apparently meant to divert attention from the flood control scandal. Didn't you notice that I am now the flavor of the month? And the flavor of the month before was flood control projects, ghost projects. Nakalimutan na natin yon. The flavor of the month was the Yung mukha ni Trixie, sarap din sungal-ngalin yung bunganga. Well, by the way, palusot na lang po ito ni Martires na siya yung flavor of the month. Well, hanggang ngayon naman kasi, nag-uusapan pa rin naman po kasi yung flood control project. So, yun nga yung point mga kababayan, So, good job nga po dito, sa nag-file nga po ng petition para reviewin itong decision nga po ni Conchita Morales, Kasi, in the first place, kaya namimihasa po yung si Joel Villanueva, Diba? Kaya nga namimihasa po yung ibang mga senadors at saka ibang mga congressman dahil po minsan na lang po magkaroon ng pangil ng batas, hindi pa po nasusunod. Oh. At syempre kailangan din siguro ditong malinawan na po yung isang issue na meron ba talagang karapatan ang ombudsman na pakialaman ang isang senador para po i-dismiss po ito. Kasi nga po, di ba ito yung sabi ito yung argumento ng ng Senado na
ang may karapatan lang na magtanggal ng isang senador, ethics committee lang po. Pero syempre, hindi naman nila dapat i-overlook kung ano man yung desisyon ng ombudsman. Well, para sa akin lang yun Kasi pag sinabi ng ombudsman na tanggalin nyo bilang senador yan, dapat po, automatic na ito po mag-uusapan kaagad ng ethics committee ng Senado. Ang problema po dati noong 2016, hindi po ito pinag-usapan, binaliwala po nila ito. So magandang petition po ito, no? Magkakaroon po ito ng kaliwanagan kung ano ba talaga ang papel ng ombudsman sa Senado. Di ba? Pero sa akin lang po kasi, ang importante po kasi para sa akin is accountability. Ayun po pinaka-importante. Hindi lang po sa akin, pati rin po sa inyo, sa bayan ng Pilipino, na si Joel Villanueva lang nga po guilty ng ombudsman sa pagnanakaw po sa PDAF. Di ba? Dapat, doon pa lang, meron na accountability. Yun nga lang, medyo nagkait po sa atin ito ng Senado noong 2016. Di ba? So yun mga streetwise, no? So kayo po, no, masabi nyo nga po dito sa pag-file nga po ng petition to review dito nga po sa kaso ni Joel Villanueva sa ombudsman. So kayo ba, naniniwala ba kayo na posibleng kumampi ang Supreme Court kay Joel Villanueva? Diyos ko, parang kay Sara lang, no? DDS Yeah, Joel Villanueva, DDS yan si Leonen, DDS yun. Diba? Ang daming reports, no? Na si Leonen talagang nung impeachment kinausap ni Bongo para babuyin nga po yung impeachment complaint. Diba? May mga ganyan-ganyang usapin po, diba? So yun, no? So yun mga kababayan, no? So syempre, yan, no? So dyan po, no? So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, no? So pa-like, pa-subscribe, hindi na makalabisan, pa-share na rin pa ng content natin ngayon, no? So thank you mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and babush.